Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang hirap tinanggalin? Anong problema ang hinihyan ng katulungan? Hina't wala, lahat ay hinihingi sa kanya, kaya't wala na hanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at kailan lang palatayaan ng Diyos. Kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya'y wala? Ano sakit ang hirap tinanggalin? Anong problema ang hinihyan ng katulungan? Hina't wala, lahat ay hinihingi sa kanya, kaya't wala na hanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at palalayaan ng Diyos. Hina't wala, lahat ay hinihingi sa kanya, kaya't wala na hanap, hindi tayo kailan ay hihinuin, at palalayaan ng Diyos. Okay, isa to nanandan araw po sa ating lahat. Sa lahat po na may nanonood dito po sa ating programa NDN-TV at kayo po ay aking niladati at nawa ay naayos kayong kalagayan kasi ngayon ay 2020 kanila. Sa oras na ito ay kung kayo po ay ninekatalo na naniya, naaanin po kayo na tanong sa atin kasi tayo po ay live na natatanood dito po sa programa ng NDN-TV. Kaya kung kayo ay nakukulit o natatanong, kayo po ay aking nakikita po. Kasi tayo po ay nakalive, hindi po ito edit, hindi po ito din nire-record. Kundi ito po ay actual na ako po ay nakikita at kayo po ay aking nakikita din. Kung kayo po ay nagkukulit o kaya ay nagtatanong. Sa oras na ito na kandidan ay nananda po ang ating tatalakayin. Ang ating tatalakayin, ito po ay ang investment. Ang investment po, ito ay isa sa sinakalahalaga sa buhay ng tao. Kaya yan, yung ating pag-uusapan, hindi po ito investment sa lupa, kundi investment para sa ating tayo. Kasi nakakasaya ang isipin natin, ang pag-uusapan natin ay negosyo, hindi po negosyo ang ating pag-uusapan, kundi ito ay tungkol sa salita ng ating Panginoon. Ngayon, bakit po? Kasi nakikita po natin na maraming tao talaga ang sasenta nila naman ng buhay.
lahat ng trabaho sinasasukan, lahat ng negosyo ay kanyang sinasasukan. Pero kung ating titingnan, gaano na ang tao ginhawa ang buhay dito sa lupang ito kung wala naman sa buhay, siya po ay nasa tahanan din. Sabi nga po ni Sandro, nakantanan ng tao ang lahat na kailangan sa mundo ito, pero kung ang kanyang buhay naman ay nasa tahanan, wala ng pagluhan yung ating ginawa na pagsasadya. Kaya nais ko po na tayo ay nagdasal dito sa Kawikaan 11. Ayan, para po nakita natin, Kawikaan 11, ang talata ay 21. Ito po, ang pagkito ay ganito. Dadalat ang kanay ay nakikikanay. Sinabi niya, nakikikanay ang nasa ng tao ay walang tangkalan sa talukahan. Ngunit, ang hilhi ng natuwin ay nalilita. Ano po ang sabi ng hilhi? Nanalat daw ang tao ay nakikikanay, nakikikanay, ang nasa ng tao, ulitin natin, ang nasa ng tao ay walang tangkalan sa talukahan. Kaya mahalaga po yung tayo ay nag-i-invest ng panahon, ng effort, ng trabaho sa ating Panginoon. Kasi kapag po tayo sa Panginoon, nag-invest ng oras, ng ating lakas, nakakasiyak po tayo na ang ating ginagawa, ito ay natatatan. Na kahit tayo ay talanda o kaya ay gawian ng buhay, nakakasiyak tayo na tayo ay hindi na hahatulan ng Panginoon. Kasi kapag tayo ay hindi ito nag-invest ng oras at panahon sa Panginoon, at ang inuuna po natin ay puro trabaho kasi isa po kasi ay may anak, may pamilya, may pahirap ng buhay, inuuna yung pamilya, inuuna yung pagtatrabaho. Nakalimutan ng tao na siya ay nilikha ng ating Panginoon. Kaya kung ating titingnan, yung tao na lumalakad sa salita ng Diyos, ito po ang itatatan ng Panginoon. Ganito po ang sabi ng Biblia sa nakanto natin sa Kawikaan 11, talata 19. Siyang natatatan. Sa kaswiran ay nagtatano ng buhay, ng buhay, at siya hunahaduro. Ng kapanaan ay sa kanyang sarili ipananatay. Kaya po, kasapag po ang tao ay inuuna niya yung tanhahanap buhay, yung tantatadaho, yung gawain na talupa, at nakalimutan niya na unahin ang ating Diyos. Ayon po sa talata, siya po ay tatalukahan. Kaya po na kaibigan, kung kayo man po ay isa sa ganitong tao na puro trabaho na lang, trabaho, na ikaw ay nalain, ikaw ang sinasyon, kasi ganyan po kasi kaswera na isa eh. Dahil po sa may anak na sila, meron sila pamilya, nakakalimutan na po nila na unahin ang ating Panginoon Diyos. Na inuuna po nila yung tanhahanap ng panlutalanan, ng tulad ng kain, ng pananamit, para sa ating mahal na may anak. Kaya po, isa po sa pinakamahalaga na yung tandaanan po natin ng panahon ang ating Panginoon. Katulad po ng ating nadasahin, dito po sa Efeso, ayan, kung kayo po ay nandiyan, panahan na po ako. Ito po sa Efeso 2:19, hanggang 21 na ang sabi nito ay, namaya itinatayo sa ibadaw ng pinakapanigan ng naya at doktor at ng naya propeta na si Kristo Jesus din ang tayo ng dato sa talunok na sa kaniyay ang doon dosani, ang doon dosani
na nakanasal na naduti ay nananaduk utang naging isang $10 sa Panginoon. Sino niyo? Naging isang $10 sa Panginoon. Ayan po, nakikita po niyo. Sa Panginoon, na sa kanila'y itinayo na lang kayo. Utang naging, sino niya? Naging tahanan ng Diyos. Kaya kaibigan, ang nais po ng Diyos, kaya po tayo ay nilikha ng Panginoon, hindi po sana tayo ay naghahanap buhay naman. Hindi sana tayo ay nag-aasawa, nagtatayo ng tahanan, nagawa ng isang sayang sa buhay. Hindi po yun ang plano ng ating Panginoon. Ang plano po ng ating Panginoon, tayo po ay naliliko sa ating Panginoon Diyos. Kasi yun po ang dahilan kung bakit po tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Ang problema po kasi ngayon, nakakalimutan ng tao na siya ay nilikha ng ating Panginoon Diyos. Yan po ang problema sa ating katanahunan. Na dahil sa hirap ng buhay, yun ang tao, ang dala sa paghahanap buhay. Kaya nakalimutan na po nila na sila ay gawin kung ano ang panoon sa nila. Tandaan po natin, ang sinasabi po na kasulatan, kaya tayo ay nilikha ng ating Panginoon, hindi po sana tayo ay nagtrabaho, nag-asawa, nagtayo ng ating pamilya, kundi kaya tayo ay nilikha ng ating Panginoon, para po tayo ay gantalan yung tungkulin natin sa ating Panginoon Diyos. Ito po ang ating nagsasahin dito po sa talata nila po sa Biblia. Tingnan po natin kung ano po ang itinuturo po ng Biblia. Kalahan niyo po ako na ito po ang ating sasahin. Ito po. Ang sabi po ay ganito. Sapagkat, tingnan po niya, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Ayun, tingnan po niya. Bawat gawa sa kahatulan. Ano po ang sabi? Dadalhin lang ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan. Sana po ay nauunawaan po natin yung tinutukoy po ng ating sinasalita. Kasi naraming tao na yun, noon sila ay nasilakay na pag-isip, inuuna nila, noon na dagay na panluta. Tandaan po natin na lahat po natin kaibigan, kung ikaw lang ay isa sa andalan-andala sa tanghahan ng buhay, bigyan na ng panahon ang ating Panginoon. At nalato ay ipakikita sa ako sa inyo na nagdalandang talata na ito ay nakakasunod sa atin sa araw-araw na buhay. At gano'n tayo nagdilay isang katalaktak, ang nais ko nun ang datiin si Brother Lifer Panudio. Ayan, nanonood sa Brother Lifer. Tayo po ay nakalay sa ating NGNTV, nakasanood nito kami, sa lahat po na nakakasanood. Huwag po kayo aalis at tayo po ay nagdadalik sa kaalanan po ng isang awitin na kalayin. Huwag po kayo aalis. Sekapan tanaha Jalanan al-Nidaya Sa pinilo heko Wala na akong problema Nakalimuot na akong luhay Yan ay wala na Dahil ikaw ito Ako ay nilalo Hindi na ako perfecto Dino ako iniwan Itatahaya
Hindi lang ako perfecto, niloko iniwan. Itatahayag ko ang kalooban mo. Itatahayag ko saan lang ako natantan. Ang iyong kalooban, Panginoon. Ang hirap ng buhay kung wala ka sa akin. Nailan tayo isipin na tayo ay alalok na. Hindi lang ako perfecto, hindi mo ako iniwan. Itatahayag ko ang kalooban mo. Itatahayag ko saan man ako natantan. Ang iyong kalooban, Panginoon. Hindi lang ako perfecto, hindi mo ako iniwan. Itatahayag ko ang kalooban mo. Itatahayag ko saan man ako natantan. Ang iyong kalooban, Panginoon. Itatahayag ko ang iyong kalooban, saan lang ako natantan. Okay, tayo po ay nagsasalip sa ating Manhalan Intindi at tayo po ay nanonood ngayon sa ating pansalakay sa araw. Kasakusunod po ngayon ang ating pinasalakay. Ito po ay may pinalanan sa ating araw-araw na buhay. Kaya po kayo ay araw-araw po ito ating pansalan na ating isinasagawa. Ito po ay iyon natatanoon Monday to Friday. Ayan, pakita natin yung ating invitation. Monday to Friday po yan. Monday to Friday. Ito po ay 8 p.m. na ako to o tayo, yung ating programa na intindi ay ino po ito natatanoon. Araw-araw po ito. Kaya po tayo ay araw-araw nagtuturo, nagtatahayan ng salita ng Diyos. Kasi alam natin na nalatis na ang panahon na kailangan ang tao ay tulusok na sa ating panlilingkod sa ating Panginoon. Kung ikaw na ay natin adala sa trabaho, ay ito na yung time na didalo ng panahon, na laking panahon, ang ating Diyos. Kasi aaliluan, ang dihawa ng buhay, no? Nakarap ang buhay, no? Nakakain na lahat. Pero sa paraan naman ng panahon ito, at ang ating Panginoon ay darating na, at ikaw ay ipapalaiiwan. Lahat ng tandurusa, lahat ng kahirapan, ay lahat yan ay nawawala, nananaliwala. Ngayon, tingnan po natin ito, isang talata na nakasulat dito po sa Kawikaan, para po nakita natin na nahalaga na ang tao ay ukulan na ang Panginoon. Tingnan po natin, ito ang pwede sa Kawikaan 11,
ang talata ay 26. Ang sabi nito ay ganito, ang nasa ng natuwin ay dutinanan. Ngunit ang hintay ng nasala ay suot na ipatuloy ng daw nasa ng isang taon natuwin. Ang tinutukoy ng natuwin, ito yung tao na hindi ginagawa ng nasala. Ito yung tao na kami pinanakasaloon. Lahat na kanyang paghihintay, ito ay nasa kadutin dahil meron siyang aasahan pagdating ng araw na ang Panginoon ay darating at kukuhanin na tayo. Kasi, kaya lang kasalatan. Kapag tayo ay hindi nalilipol sa ating Panginoon, hindi tayo sunod, tayo po ay nasa tahanan. Okay, sayakan po natin yung talata. Ito pa po ang sandi. Nalagpasukan natin ang sandi. Luti. Bakit? Sinasabi niya? Bakit luti nanan? Dahil hindi niya ininvest ang lahat kay Kristo gaya ng halimbawa. Meron kang talent. Yung talent ito, sa halit na gamitin ng Panginoon, pero ginamit na ito sa material, ginamit na ito sa lupa, ang nakilagan ay ng tao. Kaya nakiilan yung tao na meron pang talent na itinapanoon ang Diyos, ito ang gamitin niya sa ipanunawahati ng Diyos. Kung ating kong nagsasahin, yan po ay nakasulat sa unang Korinto kung ating sisila. Unang Korinto 10 ang talata ay sa ayan hanapin po natin yung talata kung ano po yun itinuturo po ng Biblia tungkol sa may tao na meron sila kakayahan. Kasi may tao kasi na may kakayahan, pero ang problema, hindi nila ginagamit yung kanilang kakayahan na ito ay gawin. Gawin ito para sa Panginoon Diyos. Tingnan po natin. Ito ay paano sa unang Korinto, basahin po natin. Sa unang Korinto, 10:31, ito po ay ating nakikita. Nakikita po niyo sa i-explain. Ang sabi, kaya kung kayo'y nasisikain lang, o nasisiinom lang, o ano lang ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ipanunawalhati. Ano kasi? Sa ipanunawalhati ng Diyos. Nasa kaliwanag po ng tinutukoy po ng Diyos. Gawin daw po natin ang lahat sa ipanunawalhati ng Diyos. Kaya po nasa kahanagan ang tao ay nag-ukol ng panahon sa ating Panginoon, nagbigay ng effort na ang panagpanlaanan ay ang ating Diyos. Kasi kapag ang Diyos ay ating binigay ng panahon, pandiya po na ating dila sa kanila, dito to sa kawikaan, dahil kanila po natin, ang pandiya sa kawikaan ay ganito. Ang nasa, sinabi niya, ang nasa ng natuwin ay duti nanan. Ngunit, ang hintay ng nasala ay suot. Sinabi niya, kaya po, naklainan po ang tao ay nagbigay ng effort, nagbigay ng time o panahon sa ating Panginoon. Kasi ang Panginoon, ang ating pinag-ukulan ng panahon at oras, nakakasiyak po tayo. Na kahit nadulaw ang lupa, kahit dumating ang araw ng paghuhukol, nakakasiyak po tayo na tayo ay kasana na kukuhanin ng Panginoon. Ano pa po ang pwede na kapanatan? Tingnan po natin. Ito po ang pwede sa kawikaan. Kawikaan, ang talata ay pati sa 11, ang talata ay 30 ang pwede. Ang dula ng natuwin ay tulang kahoy ng buhay. Tingnan po niya, ang dula daw ng natuwin. Ang tinutukoy ng natuwin, ito yung tao. Yung tao na naglilipol sa ating Panginoon. Yung tao na nagbibigay, nagtatahan na sa ating Panginoon. Para ito ay panlikuran
tag-ukulan, kasi ninatao kasi sila ay nagbibigay ng panahon sa Diyos kasi sila ay naghihawat. Naghihawat sila, kaya sila nag-uukol ng panahon. Pero ang tinutukoy ng Panginoon, ito na tao na kahit hirap na hirap, pero binibigyan ng panahon ang ating Diyos. Ulit, nakapatulasi ulit. Ano kami? Ang duya ng natuwin ay tunay kahoy ng luhay at siyang tantas. Ay, aliwanag ko eh. Siyang tantas, ano kami siyang tantas ay humihikayat ng layak kaluluwa. O nasa kaliwanag ko, yung tao na po na tantas, talagang ito yun, humihikayat ng kaluluwa. Kaya kung ating pagdadalikan, yung kanina po yung ating dinasalit, may tinukoy po dito ang Biblia, nais ko po itong natansin ninyo, itong talata na to na nais ko itong ipakita ulit. Ulitin po natin yun, yung napakawikaan, itagakan po natin. Ang duya ng natuwin ay tunay kahoy ng buhay. At siyang tanta ay humihikayat ng nayakaluluwa. Nanaya to, huwag po kayo aalis at nag-aalis po tayo na isang tatalaktas at itatong tunang kahoy ng buhay ay ipatuloy sa atin tatalakayin kung ano po ba ang tinutukoy na tunang kahoy na ito ay nakukuha ng isang taon na tuwin. Huwag po kayo Isang aalis. mapagpalang araw po. Ako po ay si Commodore Garcia po ng Philippine Coast Guard Auxiliary. At ako po ay nagme-may-ari ng Angkor International Manpower Services Incorporated. 44 na taon na po in existence ito pong ating ahensya. At ako po ay dating OFW na 4 na taon po akong nagserbisyo sa Saudi Arabia. Ang hangarin po namin ay makatulong po tayo sa ating maraming kababayan. Ang kailangan po namin ay mga kasambahay, domestic helpers po, na magtatrabaho sa Saudi Arabia. Ang salary po nila ay $400 at ang kontrata po nila ay sa loob ng 2 taon. Wala po silang magagastos. Ulitin ko po, wala pong magagastos. Okay? At ang kanila pong pamasahe, kung saan po sila nanggaling, papa-aeroplano, barko, or bus, libre po yan. At pagdating po nila sa Maynila, kung wala po silang passport, ay papapasportan po natin sila. Ang kailangan po namin ay ang kanilang birth certificate, issued po yan ng Philippine Statistics Authority. At kung meron po silang voter's ID o dili kaya ay national ID, ay pwede na po natin papasportan yan. Pero bago po natin papasportan, ay kinakailangan po na sila ay papasa ng General Medical Examination. Sagot pa rin po natin yan. At pag sila po ay pumasa na, at meron na po silang passport, pumasa na po sa medical, outrightly, at kapag sila po ay pumasa na sa medical, meron na pong passport, dito po sa Maynila, wala po silang problema. Napakaganda ho ng aming accommodation, naka-aircon pa ho sila, at libre po ang kanilang pagkain. Legal po ito. Wala hong lukuhan po ito. Legal na legal po ito. Okay? At kami na po ang bahala sa lahat. Wala ho kayong dapat ikabahala. Ulitin ko po, ito ay isang legal na pamamaraan upang tayo po ay makatulong sa marami po naming kababayan. Kung kayo po ay magiging agent ng aming pong opisina, isa lang ho ang aming hangarin dito, ang tayo makatulong sa ating mga kababayan at higit sa lahat po ay dapat mapagkakatiwalaan po kayo. Kasi ang policy po namin dito, number 1, be always honest. Yun lang po. Maraming salamat po. Okay, tayo po ay nagdadalik dito po sa ating pag-journal NJNTV at kayo po ay nanonood sa oras na ito. At ang ating pagtinatalakay ay noon na sa kahalaga na dapat naman ng tao, ito yun, investment para sa ating pamilya. Okay, ito po natin. Meron po tayo nagda sa kanila na tunang kahoy ng buhay. At ngayon ay ating po nagbasahin, ito na lang po nakasulat, ayan, nakikita po ninyo
kanyang explain. Ito po ay nasa Tahayan 22 at talata ay 2. Ang sabi, sa gitna ng langkayan yaon at sa dako noon. Sinasaya, sa dako noon. Sa dako noon ang tulog okay, ulitin natin. Sa gitna ng langkayan yaon at sa dako nito ng ilog. At sa ilayo nito, naroon ang tunong kahoy ng buhay. Sinasaya, nandoon na yung tunong kahoy ng buhay. At alam natin, kapag ang sinusukoy ay ito ay tunong kahoy ng buhay, alam natin ito ay wala isa kundi ang ating Panginoon si Jesus Christ. At ang sabi sa talata, naroon ang tunong kahoy ng buhay sa kanilang, sa isa naroon, na nanuluya. Sinasaya, nanuluya ng naging dalawang isang luya. Sinasaya, na sinusukoy po ang Biblia na doon sa Isayo ay meron tunong kahoy ng buhay. Na ito ay nanuluya ng naging dalawa. Ngayon, tanong, ano na ang sinusukoy ng talata ito? Ang sinusukoy ito ng talata ito, alam natin, ang sinusukoy ito na tunong kahoy ng buhay, kung ating ito nasasahin yun, yung isa natin doon sa Juan, ito nakain po natin yun, nasa Juan, para po nakita natin kung ano po na ang sinusukoy na tunong kahoy ng buhay, at ano ang sinusukoy na naging dalawang nanuluya, naging dalawa. Okay, nakain po natin ito po. Ang sabi po ay ganito, sa Juan, ito sa Juan 15:1, ang sabi nito ay, ako ang tunong kahoy, ako ang tunay na puno ng ulas, at ang aking anak ang nasasaka. Ano po ang sabi? Ako ang tunong kahoy. Ano lang po na ating nanasasa? Ako ang tunong kahoy ng buhay. Ako ang tunong kahoy. Ngayon, sino po ang sinusukoy na ako? Alam natin na ang sinusukoy na ako, ito ay si Jesus Christ. Kaya kung ating titignan, nung sinusukoy dito sa Revelation o Tahayan, na ang sabi ay sa gitna ng langkayan yaon at sa dako nito ng ilog at sa ilayo nito. Naroon ang tunong kahoy ng buhay. Ang sinusukoy na naroon ang tunong kahoy ng buhay ay ito ay wala isang kundi si Jesus Christ. Ano naman po yung sinusukoy na ang sabi nun ay nanuluya ng naging dalawang isang luya. O, sinusukoy natin. Kasi yung isa to, saka dinadaka po nila itong talata na to eh. Ang akala po nila dito ay literal. Na isang tunong kahoy, kaso naging dalawang na kaya. Hindi po yung literal. Ang sinusukoy po nito na tunong kahoy, ito ay si Jesus Christ. At meron siya naging dalawang nanuluya ng isang luya na nakakagaling ng kanilang isinuluya. Ang sinusukoy po nito, ito po yung naging dalawang atuktor ng ating Panginoon na sila ay nanuluya na kung ano ang salita ng Diyos at yung kanilang dala-dala na mensahe at salita ng Diyos, ito po ay nagtatagaya sa lahat ng tao at dumating na sa atin. Hanggang sa lahat ng bansa, ito ay nakakatagtagalin at sinusukoy na nakakatagtagalin noon kalandanan ng tao espiritual. Dahil kanya po natin, sa gitna ng langkayan yaon at sa dako nito ng ilog at sa ilayo nito, naroon ang tunong kahoy ng buhay na nanuluya ng naging dalawang isang luya na nanuluya sa bawat buwan at ang dahon ng tunong kahoy ay tantagayin sa bansa. Kaya yan po kasi ko kanina, yan po ay noon dala-dala ebanghelyo na lahat ng asoktor, ito po ay kunayat na kunayat sa doon sa Injil.
nakarating ito ng China at Japan na halos lahat ng bansa ay narating na to ng Ebanghelyo. Ngayon po ang pangako ng Diyos ang kanya ipalalayo ang Ebanghelyo sa lahat na kinasal. Ang sumasampalataya at nagautismuhan, sila ay nalilita. At maraming tao ang pinagaling. Isa na po tayo doon. Kaya naliwanag to na ang tinutukoy na tulog na yun, na naroon, ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Ano pa to ang ating pasensaya na ating nakikita? Sila po natin. Isa to ang kanya sa Juan, 15 ang talata ay 1 at ito sa natin. Ako ang tunay na tulo ng ulas at ang aking anak ang nagsasaka. Ngayon po niyo, ang aking anak ang nagsasaka. Kayo'y nanatili sa akin at ako'y sa iyo. Daya ng saya na di nakatagdudula sa kaniyang sarili. Nalidan na nakakadi sa tulo, gayon din naman kayo, nalidan na kayo'y nanatili sa akin. Kaya po niya, lahat po namin kandidan nasa kaliwanag po na itinuturo ng Biblia. Na kung bakit ito ay hindi nauunawaan na nasa karaming tao sa ating kasalahunan. At ito yung tinutukoy na yung ibinudula na nakakadali sa lahat ng dapat ang tinutukoy ko na ay panitan ng Diyos. Ang panitan ng Diyos, ito ay ang tunong kahoy ng buhay. Kaya kung ating santitingnan, sa isang kasunatan, dito lang ito sa Revelation and nakanto natin. Sa Kahayan, o kaya Revelation 22:14. Tataano kanya yun? Nakakakain ng dula ng tunong kahoy ng buhay. O yan, tataano tayo nakakakain? Ito kasi, ito yung talata. Natatanan ang nalanduhuda ng kanilang dalit. Utang sila'y nagkaroon ng karapatan sa tunong kahoy ng buhay at nakatasok sa dalan sa pananalitan ng pintuan. Kaya nasa katanan ng tao na nalalaan ng oras at panahon, kaya ang tasik natin ay investment. Na sana ang tao na nag-i-invest ng panahon at oras sa ating Panginoon na hindi na alam na sa sana ay kumakain ng buhay na walang handa. Ulitin na po natin talata. Natatalan ang naghuhudak ng damit. Ano tinusukay na naghuhudak ng damit? Kasi tayo kasi ay nakasalanan. Ang ating suot-suot nung tayo ay wala sa Panginoon ay puro dulit na kasalanan. Pero nung tayo ay nanampalataya sa ating Panginoon, naniwala tayo sa ating Panginoon, noon dulo ng ating Panginoon, yung kanyang salita, yung tuan ng niya sa atin. Kaya ang tao kahit siya ay sumakanta, kahit siya ay sumasampalataya sa Panginoon, at hindi niya itinataluhan, hindi niya ginagawa ang panoonan ng Diyos, pwede sa nawala ka sa buhay na yun. Tingnan po natin. Ito po ang kanya sa sa kasulatan, nakanto natin yun, tinutukoy po ng Biblia. Ito to sa Kahayan, 22, ang talata ay 19. Pwede kang nawala sa aklat ng buhay. Yan, sa ano? At kung ang sinulan ay nag-alis sa nasalita ng aklat ng hula ito, ay aalisin ng Diyos ang kaniyang bahagi sa tunong kahoy ng buhay at sa dalang dalal na nakasulat sa aklat na ito sa inis. And if anyone shall take away, nakita po niyo, patandaw ay isang tao ay hindi niya ginagawa ang panood ng Diyos. O ginagawa kanya sa ito at hindi niya sinusunod. Naaalis siya ay nawala doon sa aklat ng buhay kahit siya ay nananampalataya. Kaya napakahalaga po na tayo ay nagbibigay ng panahon at oras
sa ating Panginoon na tayo ay kahit ikaw ay nakikinig, kahit ka natuturo ka, at mali ang hindi nagawa, pero hindi mo alam, ikaw pala ay kulakain na ng tunay kahoy na kanataya kasi nalawin. Tunay kahoy ng buhay, ano yung tunay kahoy ng buhay? Ito ay ang ating Panginoon sa puso. At ito kasi, ito tunay tanang aral. Ito yung katotohanan. Ang katotohanan, yung salita ng Diyos, yung tanang aral, ito ang tinutukoy na tunay kahoy ng buhay o buhay na wala hanggan. Kapag mali ang aral, sino pa niyo? Tansunin pa niyo. Kapag mali ang aral, mali ang sandahan, mali ang tao o pastor na inipinipilala, kahit kayo ay unaasin doon, kahit aktibo kayo, pero ang inipinakain ay tunay kahoy ng panatayan. O sinan po natin para naunawaan po natin. Ay kapag sinan po natin ito. Kasi nasa kaliwanag tunay itinuturo ng Biblia. Kaya ang mga tao hindi nila alam na kapag sila ay nakikinig sa edad na nasa napanturo, sila ay kumakain ng panatayan at suot ng Diyos kapag mali ang araw, mali ang inusundahan na sinusuntahan. Ang hindi nyo alam, kaya sila ay kumakain ng kamatayan. Hindi po kayo kumakain ng buhay na wala hanggan. Kaya kung ating titignan, nasa sinakin ng tao yung araw, yung doktrina, kasi sa panahon natin, kahit ano na lang, pwede na, kahit nakakaisa na araw, nakalaki na ay nakakalakala. Ganun po sa ating panahon. Pero ang hindi ano ng tao, pasantayan mali ang araw, mali ang sandahan, mali tao na hindi talaga pinasihan ng Diyos. Dahil nakita yan, nayanan, naghihawa. Kaso ang nakita ng sandahan, doon pa na aasin. Yun pala, yung pala ginagawa doon, ay hindi talaga nakalasas sa salita ng Diyos. Sila po ay natatahanak pa rin. Ang pinakain po nila ay tunay kahoy ng panatayan. Nakain po natin sa nasa. Sa tahanan 22:19, ano ang pansin nito? Para po naunawaan natin, at kung ang sinuman ay nag-aanis sa mga salita ng aklat ng huli ito, ay aalisin ng Diyos ay kanilang bahagi sa tunay kahoy ng buhay at sa dalang banal na nakasulat dito. Ano naman po ano tayo? Ang dilang na daling ay tunay kahoy ng buhay. Ngunit ang kalikuan niyon ay kasuraan na ipatuloy yung dila na isang taon na tuwin yung kanyang pagpapalita, yung kanyang pagtuturo, talagang ito ay totoong salita ng Diyos, yun ay tunay kahoy ng buhay, yun nalulutawin sa kanyang dihin. Sabihin, kapag ang isang pastor o nagdadawa, ay kanya itinuturo, talaga katotohanan, ang nananaga sa kanyang dihin, ay tunay kahoy ng buhay. Ngunit, ito, tandaan po natin, kapag mali ang araw na isang natuturo, at hindi talaga tama ang kanyang pinapaniwalaan, at ang tao doon sila nananatili, sila po ay kapwa natatahanak. Kaya yan po kandiyan tayo ang unaakay sa bulan, sa kapwa bulan na hindi nakakakita. Silang pareho ay tutunta saan? Sa impyerno, sa hukay. Kaya kailangan ng tao na tinakin nila yung kanyang tinakipindan. Kung ito na ay salita ng Diyos. Kaya nasa kahalagan ang tao ay nakikinig. Saan? Doon sa itinuturo ng Espiritu ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang tinuturo ng iglesia ay na tao nila, na pinatawan nila. Ipagdakan po natin. Dito sa tahanan, 2 ang talata 7, para po nakita natin. Ang nagpakinig, ang nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang nagtagumpay ay siya kung pakakainin ng tunay kahoy
ng buhay na nasa paraiso. Ano po sabi? Ang sabi doon, ang may takinig. Ano ko na yung may takinig? Tao sinusukol. Ang may takinig ay nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Naya Iglesia. Sino ko ay Naya Iglesia? Ang tinutukoy na Naya Iglesia, hindi ko ito sindahan, hindi ko ito relihiyon, hindi ko ito organisasyon, na katulad ko na nauunawaan na karamihan. Ang tinutukoy ko na ang may takinig ay nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Naya Iglesia. Ang tinutukoy nito ay Naya Pastor, kahit kanina sa Nehilista, Pastor Diyos. Na natutuon ko ng Diyos, na doon kayo nakikinig. Hindi ko no ito ay sandahan, kahit na ang nakinaki, kahit kung tayan, pero kung yan ay hindi na ng tao, hindi tao ng Diyos, wala salita dyan. Kasi ang salita ng Diyos, naroon na sa kanyang pinatawan. Saan? Sa Iglesia. Ang Iglesia ay tao. Tahanan ng Diyos. Ibig sabihin, meron tayong totoong tao ang Diyos sa ibabaw ng lupa at noon ang inuhan natin. Hindi lahat na nagtatakilan na sila ay nagdadawa o kaya ay pastor, dapat na natin paniwalaan, lalo kayo, na kayo ay naghahanap ng totoong panintasan, pinakailayan, tinakwento ninyo na yung tao na iyon tataniwalaan, tatanggatin bilang mentor nyo sa panitan ng Diyos o tanatanturo. Dapat tinakin ninyo na nauunawaan na kung sinuka na ipiniita ng panitan ng Diyos, nakaiinakilala ng doktor o ano pa na tinataniwala na kayo sa turong pansasana, turong hilala. Noon naman ang itinuturo sa inyo, hindi nila nauunawaan ng totoong panitan ng Diyos. Kaya tunanya, ito, kung sinalan po tayo, na natin natutan ng waka, kasi isang oras na po tayo, at kung po kayo aalis, kasi naknalanda to ang ating tatalakayin. Ayan, 16 minuto na lang tayo at nalating natutan ng tato. Kung po kayo aalis, at tayo po ay nagdadalik, kaparaan na lang po na isang awitin na kanayin. Ayayang tagang ikaw ay ayayaan. Ayayang tagang ikaw ay pasihan. Nanahapan ako at nananalala. Ininot na lalim sa iyong layakapin. Ayayang tagang ikaw ay pasihan. At pati sa'yo nakapanin ako. Nanahapayan nilalalala. Ininot na lalim sa iyong layakapin. Wala na iipinin o nalayan ka. Wala na iipinin na ito'y hindi nahalaga. Pag hindi yan nakikita ay kanyang panahon. Okay, tayo po ay ngayon tayo dadalik sa ating pagdalan hindi-intended. Ang ating pong tinatalakay ay tungkol sa investment. At kanina po ay ating dinapa noon nakasulat po sa Bible
at nandito tayo ng patuloy ay naipuloy ng batiin ang ating sipag ko to si ating Jose Nania. Okay, sinadati kita at sa lahat po na nakakatanoon ay aking pagsinadati na nawa ay panayin ito ang biyaya ng ating Diyos. At ngayon, okay, sinadati kita Jose Nania. Yan, napala kung nakatanda ka pa akin o ako yung natanda sa kanya. Ayun, nanonood po pa ngayon si Jose, sa ating Jose Nania. Ayun, nanonood po pa ngayon. Okay, ulitin po natin ang ating binasang talata at nalato anak 8, efakto tayo po ay anak 9. Chapter 9, tayo po ay nagtasatok po tayo. Okay, asan ang may pakinig ay nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia. Ang nataguntay ay siya kung nakakainin ng tunay pahon ng buhay na nasa paraíso ng Diyos. Ngayon, tanong, ano ba ang tinutukoy na ang may pakinig ay nakinig sa sinasabi ng Espiritu sa Iglesia? Tandaan po natin. Ang tinutukoy po ng Iglesia, hindi po ito yung relihiyon. Hindi ito sekta. Hindi ito organisasyon o samahan. Ang tinutukoy po ng Iglesia, ito ay mga tao. Na ang tinutukoy ay mga pastor na yanalang o nagdadawa. Yan po ang tinutukoy ng Iglesia na doon ang tao ay nakikinig. Ano ay katibayan na ang tinutukoy nito ay tao? Hindi ito relihiyon. Ito po, dakay natin dito po sa Daniel, dito po sa Colosas, ayan, dakay. Colosas 1:24, ito po ang kanya. Ngayon, nagdadala ako sa aking nahihirat dahil sa iyo at aking tinutunan sa akin ang kakunayan ng nahihirat ni Kristo sa aking laman dahil sa kaniyang katawan na siyang Iglesia. Ano po ang tinutukoy na Iglesia? Yung katawan po, katulad po ni Jesus ay may katawan, yung katawan niya mismo ay tinutukoy na Iglesia. Yung katulad po natin, ako may katawan ako, ito po ang tinutukoy na Iglesia. Hindi po relihiyon. Nakatulad po nila na nitaway ang lalaki ng relihiyon, ang nayanan, kasi yung kanilang relihiyon, nila sila Iglesia ni Cristo, nila sila sa Sinagoga, nila sila Wesleyan, noon daw ang katawan ni Cristo. Hindi po yung ang katawan ni Cristo. Ang katawan ni Cristo ay ang natako sa cross. At lahat ng taon sumantalataya sa ating Panginoon, sila ay ginawa ng tahanan ng Diyos, naging katawan din tayo ng ating Panginoon. Yun po ang tinutukoy ng Biblia. Kaya po, nalito yung itinuturo na isa na ang katawan daw ay ang relihiyon. Hindi po relihiyon ang tinutukoy na katawan. Para po nakita natin, tandaan po natin, ang tinutukoy po na katawan o Iglesia ay mismo ang katawan ni Jesus. At tayo, na may taon, sumantalataya sa Kanya, naniwala sa Panginoon, nananalig sa ating Diyos, tayo naman ay naging pangkat ng Kanyang katawan dahil sa ating paniniwala o pananampalataya. Tingnan po natin. Ito po ang sabi sa Biblia, sa Efeso, ayan, nakikita po niya, Efeso 4:6, na dahil sa Kanya ay ang doon katawan na nakalatag, na nadusi, at nakakanakit-nakit sa sananadita ng sunod ng bawat kasukasuan, sinusukoy ng tao. Ayon sa tandawang na uuko sa bawat isang pangkat ay nagtatalaki sa katawan sa ipatitigay na kanyang sarili sa tag-ibig. Ano po ang sinusukoy ng Biblia? Noong tao na sumasampalataya sa Panginoon, ito ay nakakaisa na susunod-sunod
At siyempre, itinuturo ang salita ng Diyos sa panahon ito. Kaya, yung katawan ni Jesus sa lupa ay patuloy ang tanlaki. Ang ibig sabihin, patuloy ang tandali at tanlado na katawan ng Panginoon. Kaya may kaibigan, tandaan po natin, kung ikaw lang ay nagtatadaho, nakita ka sa daho, ay lalo nun hindi nagbigyan ng time ang ating Panginoon. Bakit? Kasi tayo ay nilikha lalan ng ating Diyos. Dahil po ating dila sa kanila doon sa Biblia, nakikita natin na tayo ay nilikha ng Diyos, hindi tayo naghanap buhay lalan, hindi tayo nagkakaroon ng buhay. Kundi, tayo ang Diyos ay ating panlikuran. Yan po ang plano ng ating Panginoon. Kaya po tayo ay nilikha ng ating Panginoon. Tandaan po natin, ang panoodan ng Diyos, kaya tayo ay nilikha ng Diyos, para siya po ay ating papandahin. Noon po ang tungkulin ng tao sa Diyos. Ayan, bakan po natin, gano'n po tayo ng wakas, kasi hanggang na nantiin lang tayo, ng alas 9, okay, bakan natin itong talata ng ating, ito, ang sabi, tatalkan, ito, talatang 13, ito ang wakas ng lahat ng bagay. Lahat ay lalayin. Ikaw ay natakot sa Diyos. At kung dilo ang kanyan, naiutos, ano kanyan, naiutos, tatalkat, dadalhin ng Diyos, ano kanyan, dadalhin ng Diyos, ayaw, tatalkat, dadalhin ng Diyos, ang bawat gawa, sa kahatulan, kasi ng bawat pagdindanay, naging ito'y naduti o nakana. Nakita po niyo? Naging ito ay naduti o nakana. Dadalhin ng Diyos ito. Kaya kailangan ang tao kung saan ay nagsisipan, naghahanap buhay. Tandaan niya na tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi para tayo ay nag-asawa, na tayo ng pamilya, tayo ay naghahanap buhay, nag-negosyo at kung ano-ano pa. Hindi po yan ang plano ng Diyos. Ang plano ng ating Diyos, tayo po ay nanlipon. Pandahin ang ating Panginoon Diyos. Okay, hanggang dito na lang po tayo. Bukas po, alas 8 ulit, tayo po ay nag-uumpisa eksakto, alas 8 ng gabi. Isang oras po tayo. At gano'n po tayo ng wakas, ay nagbibigay nila ako ng isang awit na nakalayin. At sa katasok po nito, tayo po ay nagtatasok na. Alala, kayo aming ala. Alala, kayo nayanikha. Alala, paliwanag ng araw at luwan. Alala, kayo, O Diyos. Alala, Panginoon Jesus. Alala, sa iyong panliligtas. Alala, pagbuhay na walang hanggan. Alala, alala kayo. Walang hanggan nakakalala. Ang kayo'y ating kakalagin. Huli pandali ng aming buhay. Nakapalala kayo'y walang hanggan. Palala, Espiritong Banal. Palala, paliwanag ng buhay. Palala,
walang hanggang patuloy-luha na sa'yo, O Diyos. Salamat sa layaladulan ko, salamat sa layakatakin ko, salamat sa lahat ng kaibigan ko, salamat sa'yo. Walang hanggang kapasalamat at sa'yo'y aming papanggihin. Naging kahuli-sandali ang aming buhay, kapasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa tawa mo, salamat sa tigay ng loob, salamat sa nangyak ng pagdadalo, salamat sa'yo, O Diyos. Salamat sa wasak na pagtitilo, salamat inihilo ako, salamat sa bawat tao ng lalahar, salamat